Doble ingat po para sa mga motorista. Ngayong maulan, bukod po sa baha at madulas na kalsada, numero unong kalaban din po yung mga malalalim na lubak. Gaya na lang po sa ilang bahagi ng EDSA. May ulat on the spot si Mark Makalalad ng Super Radio DZBB. Mark? Natagtagan pa nga ang mga lubak sa mga pangunahing kalsada matapos ang mga pag-ulan na naranasan itong mga nakalipas na araw. Sa EDSA Boni southbound, partikular na, maraming motorista ang naperwisyo matapos na sumulpot ang malalaking lubak. May mga asfalto naman kasing natuklap at nabakbak kaya iniiwasan nila ang mga ito. Nag-aambag tuloy ito sa pagsisikip ng trapiko lalo pat patuloy ang pag-ulan. Nagyaman ito ng orange barrier ng mga tauhan ng MMDA para maiwasan at magsilbing warning sa mga motorista. May mga lubak din kaming nakita sa Ortigas EDSA. Una nang sinabi ng MMDA na magkakaroon ng 5 araw na repair o pagkukumpuni sa mga lubak sa EDSA. Dahil dito inaasahan ang pagsisikip ng trapiko na pwedeng makabala sa mga motorista. Magsisimula ang road repair ng August 4 ng 10 p.m. natatagal hanggang August 9 ng 5 a.m. Sa panayam naman ng DCBB kay DPWH Secretary Manuel Bunoan, nakahanda naman at pagtutuunan ng maintenance din nila ang mga pangunahing kalsada. Pagtutuunan din nila ang rehabilitasyon ng EDSA. Mark Makalalad ng GMA Super Radio DCBB nagulat sa Balitang Hali. Maraming salamat, Mark Makalalad. At dahil nga po sa pagbaha nitong magdamag, naging pahirapan na naman ang biyahe ng ilang motorista sa Quezon City. Balitang hatid ni James Agustian. Biglang bumuhos ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Quezon City kagabi. Sa Mindanao Avenue, nagdulot ito ng bahagyang pagbigat ng trapiko. Binaha naman ang ilang kalsada sa lungsod. Hindi makadaan ang mga sasakyan sa bahaging ito ng N. Moranto Street, padiretso sa Araneta Avenue. Abot baywang ang taas ng tubig. May baha rin sa kanto ng N. Moranto at Banawi Street, kaya nagmemenor ang mga motorista. Maging sa ilang bahagi ng Biak na Bato Street ay gutter deep ang baha. Sa Calamba Street sa Barangay Santo Domingo hanggang binti ang taas ng tubig. Kaya ang mga motorsiklo at sidecar, inilipat muna ng mga residente sa mas mataas na lugar. Lakas. Biglaan nga eh. Madalas po nyo nararanasan dito to? Oo, 1 linggo na nga puro baha rito eh. Kasi lang bumababa naman kagad. May baha rin sa bahaging ito ng Santo Domingo Avenue. Mga truck lang ang nakakadaan. Ang ibang motorista bumwelta na lang. Sa trabaho yung hirap eh. Sa hanap buhay. Hindi pwedeng ilusong taxi. Hindi pwede Titirik. masisira. Sobrang hirap po kasi imbis na dire-diretso yung biyahe, mauulpot. Lalo na sa sitwasyon ko ngayon, wala akong load. Wala akong waste. Sa Maria Clara Street, abot binti ang taas ng tubig. Tulong-tulong ang mga residente sa pag-aalis ng mga basura na inanod ng baha. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Waterworld pa rin dahil sa baha ang sentro ng Dagupan, Pangasinan. Alamin natin sa ulat on the spot ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Rafi, mas maayos na ang lagay ng panahon ngayon kumpara noong nakarang mga araw dito sa lungsod ng Dagupan. Kasabay niyan, unti-unti na rin humuhupa ang baha sa iba't ibang barangay. Sa katunayan, possible na ang lahat ng kalsada dito sa lungsod ng Dagupan. Balik normal na yung ruta ng jeep, ng bus at maging ng tricycle. Kasabay niyan, tuloy-tuloy pa din yung distribution ng food packs o ng relief packs ng city government sa mga apektadong residente. Patuloy pa din ang monitoring ng PDRRMO at ng CDRRMO sa antas ng mga major river system sa probinsya ng Pangasinan. Sakali daw na bumaba ang antas ng baha sa iba't ibang barangay, ay papayagan ng makauwi yung mga evacuee sa kanilang mga bahay. Samantala, Rafi, nag-advise ang PDRRMO na as of 11 a.m. ay nasa peak na ng high tide ang mga bayan ng San Fabian at bayan ng Binmalay. Samantala, tumataas din ang level o yung antas ng tubig sa may San Roque Dam, pero paglilinaw ng PDRRMO na malayo pa ito sa spilling level. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng Pangasinan. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.